Cancer, makinig ka ng mabuti, may mga matang nakatingin sa iyo ngayon. Maaaring hindi mo sila makita, pero sinusunod ka ng enerhiya nila saan ka man magpunta, parang aninong hindi umaalis. Tahimik silang nanonood, natatakot magsalita, ngunit sabik na makipag-ugnayan sa iyo. Ano kaya kung ang dahilan ng kanilang katahimikan ay dahil sinabi sa kanila ng tadhana na maghintay? Ano kaya kung itinatago ng universo ang katotohanang ito hanggang sa handa ka na? Isipin mong mabuksan mo ang lihim na ito ngayon, ang sandali na maaaring magbago ng iyong pag-ibig, ng iyong kinabukasan, ng buong buhay mo. Huwag baliwalain ang tanda na ito, Cancer. Tatawag ang iyong kapalaran at hindi mo dapat palampasin yon. Cancer, isa ka sa mga pinakamatalas ang intuisyon sa buong zodiac. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man mangyari, at naamapoy mo ang mga enerhiyang madalas hindi napapansin ng iba. Kamakailan, maaaring naramdaman mo ang isang kakaibang hilahil na parang may tahimik na presensya na pumapaligid sa iyo. Hindi ito imahinasyon, totoo ito. Ipinapakita sa iyo ng universo ang isang nakatagong katotohanan, may taong nanonood sa iyo, pero takot ang pumipigil sa kanya para magsalita. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Bawat tingin ay may dalang kahulugan, bawat lihim na sulyap ay may tinatagong hiwaga. At ngayon, Cancer, konektado ang hiwagang iyon sa iyo. Ang taong hindi kayang ilabas ang laman ng puso ay nakakabit sa iyong kapalaran at malapit ng mabunyag kung bakit. Hindi ito simpleng pagkamausisa, ito ay gabayan. Ang landas na bumubukas para sa iyo ay puno ng mga palatandaan, biyaya, at hindi inaasahang mga revelasyon. Manatili ka rito, dahil ang malalaman mo sandali pa lang ay maaaring baguhin ang lahat ng inakala mong alam mo. Ang tahimik na tagamasid. Cancer, isipin mo ito, habang abala ka sa araw-araw mo, naglalakad sa palengke, nag-scroll sa telepono, o nakaupo lang ng tahimik sa iyong kwarto, iniikot ng mga iniisip ng isang tao ang iyong paligid. Hindi sila nagpapakilala, pero kumakapit ang enerhiya nila sa iyo na parang banayad na hangin na hindi mo nakikita pero palaging nararamdaman. Nanonood ang taong ito mula sa di kalayuan, hindi dahil may masamang intensyon, kundi dahil sa malalim at hindi nabibigkas na koneksyon. Sa paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino, madalas nating sabihin, may matang nakatingin sa iyo kahit hindi mo nakikita, paniniwalang may mga mata sa iyo kahit hindi mo sila nasilayan. Ipinasa pa sa ito ng ating mga nakakatanda bilang paalala na ang atensyon ay may dalang enerhiya. At Cancer, nalalaman ng iyong sensitibong espiritu kapag may humahawak na enerhiya sa paligid mo. Ang biglaang ginaw sa balat, ang hindi maipaliwanag na pagbilis ng tibok ng puso, hindi iyon basta-basta. Iyon ang pagdampi ng presensya ng tahimik na tagamasid sa iyong aura. Bakit sila nanatiling nakatago? Dahil natatakot sila sa iyong enerhiya. Kumikislap ka sa paraang nagpapahinto sa iba, natatakot silang lumapit dahil baka mailantad ang kanilang sariling kahinaan. Ang iyong tawa, ang iyong kabaitan, ang lalim ng damdamin mo, parang napakalaki para sa kanila. Kaya umiurong sila sa ligtas na distansya, pinipiling humanga mula sa malayo kaysa risking rejection, ngunit narito ang katotohanan, Cancer, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay puno ng kahulugan. Bawat sulyap na ninanakaw nila, bawat salitang hindi nila nasasabi, ay nagtatayo ng isang di nakikitang sinulid sa pagitan nyo. Parang lumang pamahiin ng Pilipino na kapag nangangaliskis o nangangati ang taina mo, may taong nag-uusap tungkol sa'yo. Kapag bigla kang nakaramdam ng bigat ng damdamin ng walang dahilan, may naglalagay ng kanilang isip sa iyong pangalan. Ang taong ito ay nasa pagitan ng pagnanasa at takot. Nagnanais silang lumapit, ilabas ang nararamdaman, pero natatakot na baka hindi mo ito tanggapin. Maaaring nakakainis ang kanilang katahimikan, pero patunay din ito ng lalim ng kanilang damdamin. Tanging ang taong tunay na nagmamalasakit ang kayang matakot ng ganito sa pagkawala ng bagay na hindi pa niya hawak. Cancer, hindi ipinapakita sa iyo ng universo ang tagamasid na ito para takutin ka, kundi para ihanda ka. May pagbabago na paparating. Hindi magtatagal ang kanilang katahimikan. Itutulak sila ng tadhana na lumapit, at kapag nangyari yon, maintindihan mo na ang bawat sulyap at bawat nakatagong sandali ay pinaghahanda ka para sa katotohanang ito. Bakit sila natatakot magsalita? Cancer, isa sa pinakamalalalim na misteryo ng koneksyon ng tao ay ang katahimikan. Bakit ang isang taong nakakaramdam ng matinding damdamin para sa iyo ay nananatiling nakatago, pinipigilan ang mga salitang kayang magbago ng lahat? Ang sagot ay nasa marupok na balanse ng takot, paggalang, at tadhana.
Ang taong ito, na tahimik na nakamasid sa'yo, ay hindi nananahimik dahil wala siyang pakialam. Nananahimik siya dahil sobra siyang nagmamalasakit. Tumitibok ng mabilis ang puso niya kapag lumalabas ang pangalan mo, paulit-ulit niyang iniisip ang mga pag-uusap na baka nakalimutan mo na, at ang kanyang kaluluwa ay nakakaramdam ng hatak na hindi niya kayang itanggi. Ngunit kapag oras na upang magsalita, paralisado siya ng takot. Sa kulturang Pilipino, malalim nating nauunawaan ito. Nabubuhay tayo sa lipunan kung saan ang hiya, ang matinding pagkamahiyain at takot mapahiya, ang madalas pumipigil sa mga tao. Ilang beses na bang hindi nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig dahil ang isang puso ay sobrang natakot magsalita, takot na ma-reject o mapahiya? Ito mismo ang nararamdaman ng iyong tagamasid. Iniisip niyang umamin, ngunit baka siya'y itaboy. Ang takot na mawala ka, kahit hindi ka pa talaga kanya, ang pumipigil sa kanyang katahimikan. Ngunit higit pa ito sa simpleng pagkamahiyain. Cancer, makapangyarihan ang iyong enerhiya. Pinamumunuan ka ng buwan, kaya ang iyong damdamin, lalim, at intuisyon ay kumikislap na parang ilaw sa dilim. Para sa taong hindi pa marunong kumontrol sa sarili niyang emosyon, nakaka-overwhelm ang iyong liwanag. Hinahangaan nila ang iyong lakas, pero pinapagduda rin nito ang sarili nilang halaga. Nagtatanong sila, karapat-dapat ba ako kay Cancer? Kaya ko bang pantayan ang puso, kaluluwa, at espiritu nila? Ang mga tanong na ito ay mas malakas pa kaysa sa kanilang tapang, at pinapatahimik sila bago pa man makapagsimula. Maaaring may dahilan ding karmic. Minsan, pinipigil ng universo ang mga pagtatapat dahil hindi pa tama ang oras. Maaaring gustuhin nilang magsalita, pero may di nakikitang pader, kamay ng tadhana na pumipigil. Hindi ito pagtanggi kundi proteksyon. Ang tamang salita, Cancer, ay naghihintay sa tamang sandali. Ang katahimikan ay hindi wakas, ito'y paghahanda. Isipin mo rin ito, sa pamahiin ng Pilipino, naniniwala tayo na kapag kumikislap ang kandila ng walang dahilan, may espiritong malapit. Ganyan din ang katahimikan ng taong ito, hindi ito walang laman, kundi kumikislap ng kahulugan. Ang paghinto, ang pag-aatubili, ay senyales na may mas malaking puwersang kumikilos. Kaya bakit sila natatakot magsalita? Dahil mas malakas ang kanilang puso kaysa sa kanilang tinig. Dahil mas mabigat ang paggalang nila sa iyo kaysa sa kanilang tapang. Dahil ibinubulong ng tadhana, hindi pa ngayon. Ngunit tandaan, Cancer, ang katahimikan ay hindi panghabang buhay. Tulad ng pagsikat ng araw matapos ang gabi, ang katotohanan ay laging sumusunod matapos ang takot. Darating ang araw na kakayanin ng taong ito ang lumapit, at kapag ginawa nila, ang mga salitang pinigilan nila ay dadaloy na. Parang ilog na hindi dapat hinadlangan. At sa sandaling iyon, mauunawaan mo na ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay patunay kung gaano kalalim ang kanilang naramdaman. Mga palatandaan na may nagmamasid sa'yo. Cancer, hindi tayo pinababayaan ng sansinukob ng walang mga palatandaan. Kapag may tahimik na nagmamasid sa'yo, takot na ilabas ang damdamin, umaagos pa rin ang enerhiya nila sa paraan na mararamdaman mo kung bigyang pansin mo. Ikaw, Cancer, dahil sa likas mong intuisyon, ay lalo nang nakatune para mapansin ang mga banayad na hudyat na ito. Isa sa unang palatandaan ay ang biglaang ginaw o panginginig na dumadaloy sa katawan ng walang dahilan. Maaaring komportable kang nakaupo, ngunit bigla-bigla bumabalot ang goosebumps sa balat mo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, hindi ito basta-basta. Sabi ng ating lola, kapag bigla kang kinilabutan, may nakatingin sa iyo o may naalala ka. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na iyon ay madalas nangangahulugang may iniisip o may mga mata sa iyo sa mismong sandaling iyon. Isa pang palatandaan ay ang paraan ng iyong mga panaginip. Kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang parehong tao, kahit hindi siya malaking bahagi ng iyong araw-araw na buhay, hindi iyon aksidente. Ang panaginip ay paraan ng mundo ng espiritu para maghatid ng mensahe. Maaaring lumitaw sa panaginip mo ang taong tahimik na nagmamasid dahil sinusubukan ng enerhiya niya na abutin ka sa tanging espasyong walang kapangyarihan ang takot, ang mundo ng panaginip. Pansinin din kung paano nagsasalita ang katahimikan. Kapag may pumasok na tao sa isang silid at biglang nagbago ang usapan o humina ang tawanan, maaaring ibig sabihin nito na pinag-usapan ang pangalan mo bago ka dumating. Napakasensitibo ng mga Cancer sa pagbabago ng enerhiya, at maaaring hindi sinasadya ng iyong tagamasid na ilantad ang sarili sa paraan ng kilos ng iba sa paligid mo. Isa pang malakas na palatandaan ay ang paulit-ulit na pagkikita. Madalas ka bang magkita ng parehong tao?
Lumalabas ba siya sa mga hindi inaasahang lugar na parang pinagtatahi ng tadhana ang mga landas ninyo? Sa pamahiin ng Pilipino, naniniwala tayo na ang paulit-ulit na pagkikita ay hindi aksidente kundi bahagi ng script ng tadhana. Ginagamit ng sansinukob ang mga sandaling iyon para itulak ka papunta sa kamalayan. Mapapansin mo rin ang mga pisikal na senyales. Biglang nangangati o kumakabog ang tenga mo nang walang dahilan. Sabi ng matatanda, kapag namimintig ang tenga mo, may nag-uusap tungkol sa'yo. May tao talagang nagsasalita ng pangalan mo kahit hindi mo ito marinig. Ramdam mong binabantayan ka, kahit sa mataong lugar, parang isang pares ng mga mata ang sumusunod sa'yo ng higit sa iba. Lumilitaw ang maliliit na regalo o pabor sa buhay mo, ngunit hindi nagpapakilalang nagpapadala. At saka, nariyan ang puso. Cancer, alam ng puso mo ang hindi nakikita ng mga mata. Kapag naisip mo ang taong ito, maaaring makaramdam ka ng bigat na init sa dibdib o biglang pagdagsa ng enerhiya. Hindi ito imahinasyon, ito ang di nakikitang sinulid na nagdudugtong sa iyo at sa tahimik mong tagamasid. Tandaan, hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Habang maaaring maitago ang mga salita at manatiling nakatahimik ang mga labi, ipinapakita ng espiritu ang katotohanan. Ipinapakita sa iyo ng sansinukob ang mga palatandaang ito, hindi para lituhin ka, kundi para ihanda ka. May malapit na tao. May nagmamasid. At hindi magtatagal, masisira ang katahimikan nila. Ang mas malalim na ugnayan, Cancer, sumisid tayo ng mas malalim. Bakit patuloy kanilang pinagmamasdan ng tahimik? Bakit hindi nila basta iniwan, tulad ng pag-alis ng maraming iba? Ang katotohanan, hindi ordinaryo ang ugnayan nila sa iyo. Hindi ito basta saglit na atraksyon o simpleng kuryosidad, ito'y isang bagay na mas malaki, isang bagay na nasulat pa bago pa man kayo nagtagpo. Alam mo, Cancer, may magnetism ang iyong kaluluwa na kumakapit sa mga tao kahit hindi mo sinasadya. Ang iyong sensitibidad, habag at kakayahang maramdaman ang lampas sa panlabas, ang mga katangiang iyan ang bumubuo ng mga tali na hindi maipaliwanag ng iba. Para sa tahimik mong tagamasid, napakalakas ng ugnayang iyon dahil tila ito'y itinakda na. Para bang kilala ka na nila noon pa man, sa ibang panahon, sa ibang buhay. Ito ang tinatawag nating ugnayang karmiko. Sa espiritualidad ng Pilipino, malakas ang paniniwala na ang mga kaluluwang may hindi natapos na leksyon ay muling magtatagpo hanggang makumpleto ang kwento. Maaaring nakakabit ang taong ito sa iyo dahil sa ganoong sinulid. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang takot, ang kanilang pananabik, lahat ng iyon ay maaaring bahagi ng muling paggising ng sinaunang tali na iyon. Pansinin mo kung paano tila nagtatagpo ang inyong mga landas, kung bakit nananatili ang bakas ng kanilang presensya kahit wala sila. Hindi iyon aksidente, ito ay ang sansinukob na muling pinag-ugnay ang parehong kaluluwa. Parang sabi ng matatanda natin, kung para sa'yo, babalik at babalik yan. Kung tunay na para sa'yo, babalik talaga, kahit gaano pa katagal. Ipinaliwanag din ng mas malalim na ugnayan kung bakit nararamdaman mo ang enerhiya nila kahit tahimik sila. Kapag bigla kang naaalala ang isang tao nang walang dahilan, kapag umaalingaw ang pangalan nila sa isip mo, dahil ito ay dahil nagtatama ang inyong mga espiritu lampas sa pisikal na mundo. Naabot ka ng mga iniisip nila dahil ang talin nyo ay espiritual, hindi lang emosyonal. At narito ang mas makapangyarihang bagay, ang takot nila ay patunay din ng ugnayang ito. Bakit? Dahil nanginginig ang kaluluwa kapag sa wakas ay nakatagpo nito ang hinahanap nito. Hindi natatakot ang puso sa mga bagay na pansamantala, natatakot ito kapag naamoy nito ang isang bagay na tila walang hanggan. Ang katahimikan nila ay pag-antig ng isang espiritong kumikilala sa iyo bilang isang taong maaaring magbago ng lahat. Cancer, hindi mo ito ipinapangarap. Ang dahilan kung bakit hinahanap ka ng kanilang mga mata, at bakit mabigat ang kanilang katahimikan, ay dahil kumikilos ang tadhana. Kayo ng taong ito ay parang dalawang bituin na hinihila ng grabidad, nagtutulak papalapit sa isa't isa kahit gaano pa kayo kalayo. Maaaring mag-atubili sila ngayon pero hindi matitibag ang tali. At kapag nagpasya ang tadhana na panahon na, lalabas ang tahimik mong tagamasid mula sa anino. Ang pag-amin nila ay hindi makakaramang panimula ng bago, kundi pagpapatuloy ng isang kwentong sinusulat na ng inyong mga kaluluwa ng maraming buhay. Tungkulin ang tadhana. Cancer, lahat ng naramdaman mo hanggang ngayon, ang tahimik na titig, ang hindi nasambit na mga salita, ang mabigat na enerhiya, lahat ito ay humahantong sa isang hindi matatawarang katotohanan, kumikilos ang tadhana.
Hindi basta-basta pinag-ugnay ng sansinukob ang mga malalakas na ugnayan ng walang layunin. May dahilan kung bakit hindi nila kayang pakawalan, at may dahilan kung bakit ramdam mo pa rin ang presensya nila kahit tahimik sila. Hindi laging agad nagbibigay ng sagot ang tadhana. Minsan, ang unang handog nito ay hiwaga. Pinapabalik-balik nito ang dalawang kaluluwa, tulad ng buwan at ng mga alon, hanggang sa maging perpekto ang takdang panahon. At ikaw, Cancer, alam mo ang ritmo na yan dahil ikaw ay pinamumunuan ng mismong buwan. Naiintindihan mo na ang lahat ng bagay sa buhay ay may yugto, lilim, pagdami, pagliwanag, pagtago. Ang katahimikan na nararamdaman mo ngayon ay hindi katapusan, isa lang itong yugto ng mas malaking kwento. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas sabihin ng ating matatanda, may tamang panahon para sa lahat. Patunay ang katahimikan na ito sa karunungang iyon. Hindi tahimik ang taong nanonood dahil wala nang mangyayari, tahimik siya dahil hindi pa binubuksan ng tadhana ang pinto. Banal ang paghihintay na iyon sapagkat inihahanda nito ang parehong puso para maging handa kapag dumating na ang katotohanan. Kumikilos din ang tadhana sa pamamagitan ng mga palatandaan. Ang ginaw na dumarampi sa balat, ang paulit-ulit na panaginip, ang mga hindi planadong. Planadong pagkikita, hindi iyon aksidente. Malumanay itong pagtaps ng sansinukob na nagsasabi na may mas malaki pang nangyayari. Hindi mo lang iniisip ang mga sandaling iyon. Ito ang wika ng tadhana na gumagabay sa iyo na magbantay at makinig. Ngunit narito ang mas malalim, ang tadhana ay hindi lang tungkol sa paghihintay. Ito rin ay paghahanda. Binibigyan ka ng katahimikan ng panahon para patibayin ang sarili, pagalingin ang mga sugat ng nakaraan, at maghanda sa darating. Tulad ng magsasaka na naghihintay ng ulan bago magtanim, naghihintay ang tadhana ng tamang panahon bago payagan ang pag-ibig at katotohanan na tumubo. Isipin mo ito, kung nagsalita ng maaga ang taong ito, maaaring hindi ka pa handa. Baka ang mga salita niya ay nawala lang sa ingay ng buhay mo. Pero hindi nagdudulot ng pagtanggi ang pagkaantala ng tadhana, nagbabantay ito para sa proteksyon. Kapag dumating na ang tamang sandali, wala nang makakapigil. At mas malapit ang sandaling iyon kaysa sa inaakala mo. Gumagalaw na ang tadhana upang baguhin ang mga enerhiyang pumapaligid sa iyo. Ang takot na pumipigil sa tagamasid mo ay magsisimulang kumibit balikat at papalitan ng tapang na sumisibol kapag nag-ayos na ang mga bituin. At kapag nangyari iyon, hindi mahihina o nag-aalangan ang mga salitang lalabas, dadaloy ang mga ito ng may lakas ng katotohanang matagal nang pinipigil. Cancer, magtiwala ka sa prosesong ito. Palagi ang kakampi mo ang tadhana, ginagabayan ka nito sa pamamagitan ng intuisyon, pinoprotektahan ka sa pamamagitan ng pagkaantala, at pinagpapalaka sa pamamagitan ng tamang timing. Maaaring mapanghinaan ka ngayon dahil sa katahimikan, pero tandaan, ang katahimikan ay pahinga lamang bago magsimula ang awit. At kapag nagsimula na, tutugtog ito ng himig na para sa iyo na talagang itinakda. Cancer, nilakbay na natin ang misteryo ng magkasama, ang tahimik na tagamasid, ang kanilang takot, ang mga palatandaan, ang mas malalim na ugnayan, at ang kamay ng tadhana na nag-ugnay sa lahat ng ito. Ngayon oras na upang tapusin ang mensaheng ito ng may lakas, pag-asa, at kapangyarihan. Simple pero makapangyarihan ang katotohanan, hindi ka hindi nakikita. May isang tao dyan na may hawak ng iyong larawan sa puso nila. May isang tao na nanginginig sa pag-isip na mawawala ka na bago pa man nila ikaw makuha. Ang kanilang katahimikan ay hindi pagtanggi, ito ay patunay kung gaano nila kalalim naramdaman. At ginagabayan ng tadhana ang sandali kung kailan magbubukas ang katahimikan at magiging salita, at ang mga salita ay magiging gawa. Ngunit Cancer, ang pinakamahalagang bahagi ng paglalakbay na ito ay hindi ang kanilang katahimikan, ito ang iyong paghahanda. Hinihingi ng sansinukob na ihanda mo ang iyong puso, panatilihing bukas ito, at protektahan ito ng may karunungan. Ang pag-ibig na dala ng tadhana ay hindi minamadali, hindi pinipilit. Darating ito kapag parehong puso ay handa ng lumago ng magkasama. Habang naghihintay ka, tandaan na ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang banal na paghinto bago ang paghahayag. Sa paghinto na yon, binibigyan ka ng pagkakataong ihanay ang sarili mo sa kasaganaan, kaliwanagan, at lakas. Ang mga biyayang susunod ay hindi lang pag-ibig, ito ay sasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kapag isang pinto ng tadhana ang nagbukas, maraming iba pa ang magbubukas. Upang tapusin ang mensaheng ito, sabay tayong magsabi ng mga affirmations. May dalang enerhiya ang mga salitang ito, at kapag sinabi mo ng may pananampalataya, nakikinig ang sansinukob.
Sabihin mo ang mga ito ng buong puso, Cancer, at hayaan mong gabayan kanila sa mga darating na araw. Mga affirmation para kay Cancer. Ako ay protektado, ginagabayan, at minamahal ng sansinukob. Tinatanggap ko ang katotohanan sa buhay ko, kahit kailan at paano man ito dumating. Nagtitiwala ako sa timing ng tadhana, na alam kong lahat ay nagbubukas pabor sa akin. Binalawisan ko ang takot at niyayakap ang mga biyayang itinadhana para sa akin. Karapat-dapat ako sa malalim, tapat, at pangmatagalang pagmamahal. Inaakit ko ang katapatan, kaliwanagan, at tapang mula sa mga tao sa paligid ko. Ako ay magneto para sa mga biyaya, kasaganaan, at kapayapaan. Binubuksan ko ang puso ko ng walang takot, alam kong sinuportahan ako ng sansinukob. Nagtitiwala ako sa aking intuisyon na gagabay sa akin tungo sa tunay. Inaangkin ko ang aking tadhana at tinatanggap ko ang pag-ibig na nakasulat para sa akin. Ulitin mo ang mga affirmation na ito, Cancer, tuwing susubukan ng pagdududa o takot na pumasok. Sa bawat salitang binitiwan mo, lalo kang iaalin sa katotohanang naghihintay sayo. Tandaan ito, hindi kailanman itinatago ng tadhana ang sayo magpakailanman. Babasagin ang katahimikan, magsasalita ang tagamasid, at sa wakas mauunawaan mo kung bakit pinaghintay ka ng sansinukob. Hanggang dumating ang sandali, magtiwala. Manalig. Panatilihing matatag ang puso mo. Dahil malapit na, ang mga matang tahimik na tumitingin sayo ay haharapin ang sayo ng may tapang. At kapag nangyari iyon, maintindihan mo na hindi kailanman inilihim ng sansinukob ang pag-ibig, inihanda lamang nito ito para dumating sa pinakamakapangyarihang paraan.